Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol sa binabantayang Bagyong Christine ngayong October 25, 2024, Friday. Bagamat palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, PAR, may posibilidad itong bumalik habang may paparating na bagong bagyo. Kung bago lang kayo dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa lagay ng panahon. Ngayong umaga, ang sentro ng Severe Tropical Storm Christine ay nasa layong 125 kilometers sa kanluran-hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na hanggang 115 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito patungong kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour at ang mga malalakas na hangin ay umaabot ng hanggang 730 km mula sa sentro, kaya't maraming lugar ang naaapektuhan. Sa loob ng susunod na 48 hours, kikilos ang bagyo patungong kanlurang-hilagang kanluran at lalabas ng PAR ngayong hapon. Gayunpaman, posibleng mag-loop ito sa West Philippine Sea at bumalik patungong silangan sa mga darating na araw. Maaaring muling lumakas ang bagyo habang nasa dagat at habang inaasahan na mananatili itong severe tropical storm sa susunod na 5 araw, may posibilidad itong maging ganap na bagyo. May bagong bagyo naman na nabuo at tatawagin itong Bagyong Leon na kasalukuyan ng isang tropical depression. Papasok ito sa PAR sa mga susunod na araw habang lumalayo si Christine. Ayon sa forecast model, sa October 29, magkakaroon ng hilahan ang dalawang bagyo. Posibleng bumalik si Christine patungo sa Northern Luzon habang si Leon ay papunta naman sa Japan. Ito ang senaryo na sinusubaybayan ng PAGASA, samantala ang Global Forecast System, GFS, na ginagamit ng US National Weather Service ay nagmumungkahi na hindi babalik si Christine. Sa halip, si Bagyong Leon ang mas lalapit sa Northern Luzon. Ang JMA model naman mula sa Japan ay nagpapakita din ng posibilidad na bumalik si Christine habang papalapit si Leon. Dahil maraming posibleng pagbabago, patuloy tayong mag-monitor sa sitwasyon. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signals number 2 sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, hilagang bahagi ng Cavite at hilagang bahagi ng Rizal at hilagang bahagi ng mainland Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Rizal at Cavite, Batangas, Laguna, natitirang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hilagang bahagi ng mainland Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay Hilaga at gitnang bahagi ng Sorsogon at hilaga at gitnang bahagi ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands, sa Visayas, Aklan, Capiz, kasama ang Caluya Islands at hilagang kanlurang bahagi ng Iloilo. Ayon sa Weather Advisory number 26, magdadala si Bagyong Christine ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 ay posibleng makaranas ng minor hanggang moderate na epekto mula sa gale force winds, habang ang mga nasa ilalim ng signal number 1 ay maaaring makaranas ng minimal hanggang bahagyang epekto mula sa malalakas na hangin. Bukod pa rito, magdadala ng malalakas na hangin ang bagyo at iba pang wind flow sa mga lugar sa labas ng mga wind signal. Inaasahan ang mga malalakas na bugso ng hangin sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Hinihikayat ang lahat na maging alerto at sundin ang mga abiso mula sa mga lokal na awtoridad. Maghanda para sa mga posibleng panganib tulad ng pagbaha, landslide, at malalakas na hangin. Manatiling nakatutok sa mga balita at tiyakin ang kaligtasan ng inyong pamilya. Tandaan, ang panahon ay mabilis magbago, kaya manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa aming channel para sa pinakabagong balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy na mag-ingat. Stay safe mga kababayan.